ang biyahe ng aming kabataan, at ang himalang nagngangalang Pilipinas. Ang Pilipinas, isang destinasyon na pangalawa lamang sa aming listahan, kasunod ng China at South Korea. Isang batang babaeng Arabo ang nagkaroon ng isang hindi malilimutang paglalakbay sa arkipelagong ito. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Nathan, isang 21 taong gulang na estudyante mula sa isang bansang Arabo. Sa video na ito, nais kong ibahagi ang aking kamangha-manghang karanasan sa isang bansa sa Asia sa aming graduation trip. Sana ay panoorin ninyo. Hanggang sa dulo, nagplano ako ng isang biyahe sa 3 bansa sa Asia kasama ang aking 2 pinakamatalik na kaibigan sa universidad, sina Nadia at Aisha. Magkaklase kami sa iisang departamento at kasama sa iisang club, kaya halos lagi kaming magkakasama. Ngunit pagkatapos ng aming pagtatapos, bawat isa sa amin ay tatahak na sa magkakaibang landas. Kaya, nagpasya kaming magkaroon ng isang huling paglalakbay upang lumikha ng magagandang alaala ng magkakasama. Ang 3 destinasyong napili ay China, South Korea at Pilipinas. Mahilig ako sa mga kotse at lalo na'y pinapangarap kong makatapak sa Great Wall of China, kaya ako ang nagmungkahi ng China. Si Aisha naman ay isang diehard fan ng mga Korean drama at sobrang interesado sa kultura at pagkain doon, kaya nagpasya kaming pumunta sa South Korea. Ang Pilipinas naman, dahil hindi ito gaanong kalayo sa China at South Korea, at kilala bilang isang sentro ng turismo sa Timog Silangang Asya, ay napagdesisyonan naming daanan na rin para malaman kung ano ang mayroon doon. Sa totoo lang, hindi ang Pilipinas ang aming pangunahing layunin, kaya ang orihinal na plano ay manatili lamang ng isang gabi at umalis na. Hinati namin ang mga gawain para sa paghahanda ng biyahe ayon sa aming mga kalakasan. Ako ang namamahala sa pag-book ng mga restaurant, si Nadia sa mga hotel, at si Aisha naman sa transportasyon. Ang unang destinasyon ay China. At sabik na sabik kaming hintayin ang araw ng aming pag-alis. Isang di kapanipaniwalang karanasan sa China. Humanga kami sa makabagong teknolohiya at kahangahangang kalikasan ng China. Binisita namin ang mga makasaysayang gusali at ang dakilang Great Wall. Gayunpaman, ang aming paglalakbay sa China ay malayo sa aming inaasahan at naging isang alaala ng pagkabigo. Lumapag kami sa Beijing, ang kabisera ng China. Ang lungsod ay isang pagsasama ng sinaunang kasaysayan at modernong teknolohiya. Tunay na kaakit-akit ang sentro ng lungsod, na may mga nagtataasang gusali at mga monumento, ay laging puno ng mga taong abala at puno ng buhay. Nang lumayo kami ng kaunti, namangha kami sa ganda ng kalikasan at mga tradisyonal na arkitektura. Siyempre, pinuntahan namin ang Great Wall. Nang makita namin ito ng personal, nabighani kami sa kadakilaan nito at naisip namin kung gaano kami kasuwerte na makarating doon. Isa sa mga pinakagusto kong gawin sa China ay sumakay ng high-speed train. Ang high-speed train ng China ay sinasabing pinakamoderno sa buong mundo. Sa bilis na higit sa 350 kilometers, masigla kaming nagtungo sa istasyon. Sa platform, isang tren na may makintab na disenyo ang nakaparada, na labis naming ikinahanga. Ito ay isang imahe na hindi namin kailanman makikita sa aming sariling bayan. Ngunit nang pumasok kami sa tren, lubos kaming nadismaya. Una, nagkalat ang basura sa paligid ng aming mga upuan. Ang mga upuan ay puno ng mga mumo ng pagkain at mga mantsa ng sarsa. Bakit hindi nila ito nilinis ng maayos? Gayong sa unang istasyon pa lang kami sumakay. Nagbayad kami ng hindi maliit na halaga para sa isang komportableng biyahe, ngunit ang maruming upuan pa lang ay sumira na sa aming kalooban. Bukod pa rito, ang pag-uugali ng ibang mga pasahero ay napakasama. Ang mga tao ay maingay na nag-uusap, nakikinig ng musika sa speaker, ng malakas na hindi na namin marinig ang mga anunsyo sa tren, at mayroon pang kumakain ng mga pagkaing may matapang na amoy. Nang sinubukan kong tingnan kung ano ang kanilang kinakain, nalaman kong ito ay stinky tofu, isang produkto na gawa sa fermented na tokwa. Ang amoy nito ay kasuklam-suklam
na halos masuka ako. Ngunit hindi pa iyon ang lahat. May mga taong pagkatapos kumain ay basta na lang itinatapon ang kanilang basura sa pasilyo o isinisingit sa likod ng upuan sa harapan. Bakit hindi nila ito itapon sa basurahan na nakahanda sa tren? Ang pinakainis ko ay ang tanawin ng mga batang tumatakbo at naglalaro sa buong bagon at paulit-ulit na sinisipa ang aming mga upuan. Isang binata na nakaupo sa likuran namin ay sinadyang sipain ng malakas ang aming upuan. Ang ingay? Ang pagsipa sa upuan o ang maruming basura ay kaya pa naming tiisin. Ngunit pagkatapos nito, nakasaksi ako ng mga kilos na mas di ka pani-paniwala. May naninigarilyo sa non-smoking area, may umiinom ng alak at nagsisigawan. Talagang nagulat ako. Nasaan ba ako? Napadpad ba ako sa ibang mundo? Tila ito ay isang lugar kung saan anumang bagay ay maaaring mangyari. At nakaramdam ako ng pangamba dahil lahat ay kumikilos ayon sa kanilang sariling kagustuhan. Ang amoy sa tren ay lalong sumama. Nahilo kami at sa halip na mag-enjoy sa biyahe, pinilit naming tiisin ang lahat. Sa wakas, dumating din ang tren sa istasyon. Akala namin ay nakatakas na kami sa nakakatakot na lugar na iyon. Ngunit kahit pagkatapos bumaba, puro kabiguan pa rin. Habang naglalakad sa mga kalye, nakita namin ang nagkalat na upos ng sigarilyo at mga tira-tirang pagkain. Ang mabahong amoy ay umaalingasaw sa lahat ng dako. Bilang mga Muslim, kailangan naming magdasal ng 5 beses sa isang araw. Ngunit sa isang lungsod na puno ng basura, hindi kami makahanap ng malinis na lugar para magsagawa ng aming ritual. Sa huli, nakahanap kami ng isang tahimik na sulok sa isang maliit na eskinita. Sinubukang linisin ang isang maliit na espasyo para magdasal. Ngunit hindi iyon isang lugar kung saan maaari naming isagawa ang aming seremonya ng may kapayapaan. Sa totoo lang, labis akong nag-alala kung makakapagdasal ba ako ng maayos. Sa huli, ang biyahe sa China na matagal kong pinangarap ay nagtapos sa maraming kabiguan. Ang China ay isang magandang bansa na may makabagong teknolohiya at kahanga-hangang kalikasan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ito angkop para sa amin. Marahil ay napunta kami sa maling lugar, sa maling panahon. Ngunit anuman ang dahilan, hindi na namin gustong bumalik sa China. Hindi namin lubos na na-enjoy at hindi rin namin na isagawa ang aming mga panalangin ng may dangal. Ipinagpatuloy namin ang aming paglalakbay patungong South Korea. Karanasan sa South Korea. Kapag sinabing South Korea, maiisip agad ang sentro ng K-pop. Tama ba? Kami ay mga masugid na tagahanga ng K-pop, kaya't sabik na sabik kami sa biyaheng ito. Ngunit tulad sa China, ang aming mga araw sa South Korea ay naging isang serye ng mga hindi inaasahang pangyayari. Pagdating sa South Korea, una kaming naglibot sa lungsod. Kumpara sa China, mas maraming turista sa South Korea at mas masigla ang kapaligiran. Sa mga kalye na may magkakatabing mga stall, hindi mabilang na pagkain at makukulay na souvenir ang aming nakita. Ang bango ng kimchi at iba't ibang uri ng tteokbokki ay lumaganap sa hangin. Naisip kong gutom na ako at nang tingnan ko ang relo, lampas tanghali na pala, ngunit hindi pa kami makakain. Ang dahilan ay nakapag-book na kami ng ticket sa high-speed train para maglakbay sa ibang lungsod ng South Korea. Narinig ko na ang high-speed train ng South Korea ay kasing bilis din ng sa China. Ang karanasan sa high-speed train sa China ay isang bangungot at nag-alala ako kung ganoon din ba sa South Korea. Ngunit palagi kong iniisip na ang mga Koreano ay magalang at mabait. Ang mga idolong gusto ko ay mga Koreano, kaya naniniwala akong tiyak na magiging isang magandang bansa ang South Korea. Sinubukan kong kalimutan ang mga masamang karanasan mula sa China habang nakikipag-usap kay Nadia na sobrang mahal ang South Korea. Ngunit nang sumakay kami sa high-speed train ng South Korea, halos walang pinagkaiba sa China. Akala ko noon ay may magandang edukasyon ang mga Koreano, ngunit marahil sa Asia ay pare-pareho lang. Nais kong maniwala na hindi iyon totoo, ngunit hindi ko akalain na mararanasan ko ang parehong mga bagay sa South Korea matapos mabigo sa China. Gayunpaman, kailangan pa rin naming manatili. Mahirap baguhin
ang aming schedule, at dahil nandito na kami, kailangan naming subukang mag-enjoy. Ganoon ang aming iniisip at sinubukan naming hindi sumuko. Naisip namin na basta't magkakasama kaming tatlo, masaya kahit saan, at pinagtatawanan pa namin ang aming mga kabiguan sa China at South Korea. Ngunit may ilang mga bagay na hindi talaga namin kayang pagtawanan. Maraming beses akong nagsisi at naisip na sana ay kinansela na lang namin ang graduation trip na ito. Una, pumunta kami sa isang Korean restaurant na nabook na namin para sa hapunan. Ang staff ay napakabait at nakipag-usap sa amin. Mga dayuhan po ba kayo? Hindi kayo mukhang mga Koreanong turista, ano po? Opo. Ano po ang specialty ng restaurant ninyo? Pag nasa Korea, dapat kumain ng samgyeopsal. Napakasarap. Ang samgyeopsal po ay gawa sa baboy, di po ba? Dahil sa aming relihiyon, hindi po kami kumakain ng baboy. Mayroon po ba kayong ibang mairerekomenda? Ha? Hindi kayo kakain ng samgyeopsal? Ano pa ang silbi ng pagpunta ninyo sa Korea? Sige na, siguradong patatawarin kayo ng Diyos sa isang beses lang. Hindi po iyon ang issue. Pakirekomenda na lang po kami ng ibang pagkain. Ngunit tuluyan kaming binaliwala ng staff. Ipinilit niya na kumain kami ng samgyeopsal. Nainis kami at akmang aalis na sa restaurant nang biglang sumigaw ang staff. Hoy, saan kayo pupunta? Hindi pa kayo nagbabayad. At hinabol kami. Ano pong bayad? Wala pa po kaming kinakain at hindi pa kami umorder. Napakawalang galang na hindi kumain ng samgyeopsal. Dahil umorder na kayo, kailangan ninyong magbayad. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Hindi kami umorder at sinabi na naming hindi kami makakain nito. Bakit kami kailangang magbayad? Dahil hindi ninyo kinain, hindi ko na maisisilbi ang karneng ito sa iba. Ang samgyeopsal ay dapat kainin ng sariwa. Kaya kasalanan ninyo ito, hindi namin maintindihan ang kanyang sinasabi. Bakit namin kailangang danasin ito, gayong wala kaming ginawang masama? Umiiyak kaming nakipagtalo, ngunit hindi natinag ang staff. Ayaw na naming manatili pa roon kahit isang segundo. Sa huli, napilitan kaming magbayad para sa isang pagkaing hindi namin kinain at ayaw naming bayaran at bumalik sa hotel na may pinakamasamang pakiramdam. Pagkatapos noon, walang nagsalita sa aming tatlo. Sumakay kami sa isang bus na napakabilis magpatakbo at sa wakas ay nakarating sa hotel para mag-check-in. Dahil wala ng oras, nagpasya kaming magdasal sa isang sulok ng lobby. Ramdam ko ang sobrang pagod at gusto ko na lang ibalik ang oras para baguhin ang plano ng biyaheng ito. Bukod dito, ang kwarto sa hotel ay malayong malayo sa mga larawan online. Ito ay masikip, maliit, at marumi. Isang napakapangit na kwarto. Nag-usap kami at nagpasyang bumaba sa reception para magtanong. Ngunit ang sagot lang na nakuha namin ay iyon na raw talaga ang tamang kwarto. Nagtaka kami kung ito ba talaga ay kwarto para sa mga bisita, ngunit kung wala kaming matutulugan, kailangan naming tiisin. Ang kwarto ay walang sapat na espasyo para magdasal at sukdulan na ang aming inis. Naisip kong umuwi na lang. Ngunit kung uuwi kami ng mas maaga sa plano, magbabayad kami ng napakalaking cancellation fee. Kung ganito kasama ang mga naranasan natin, malamang ganoon din sa Pilipinas. Ano? Sa ganoong estado ng isip. Tumulak kami patungong Pilipinas. Ang bansang plinano lang naming daanan bilang isang side trip. Sa totoo lang, wala na kaming anumang inaasahan. Ang mga karanasan namin ay nag-iwan sa amin ng pag-iisip na ganito talaga ang rehiyon ng Asya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit kami tumuloy pa rin sa Pilipinas ay dahil sa napakataas na cancellation fee at ayaw naming mag-alala ang aming mga magulang. Tutal, isang gabi lang naman kami mananatili. Pumunta na lang tayo doon. At kung may mangyaring masama, umuwi na lang tayo agad. Pare-pareho kaming tatlo ng iniisip. Pilipinas. Isang mahiwagang sorpresa. Ha? Ganito pala ang Pilipinas? Pagdating pa lang namin sa Ninoy Aquino International Airport sa Maynila, naramdaman na namin ang isang kakaibang kapaligiran. Gayunpaman, dahil sa mga hindi magandang karanasan sa China at South Korea, hindi kami tumigil kahit saan at dumiretso agad sa hotel para mag-check-in.
Ang hotel na iyon ay mas marangya kaysa sa mga tinuluyan namin dati, hindi maikukumpara. Nakahinga kami ng maluwag. Ngunit kapag naaalala namin ang mga nakaraang pangyayari, nag-alala kami na baka singilin kami ng malaking dagdag na bayad. Nag-alala rin kami na baka ang lobby lang ang maganda at ang mga kwarto ay luma. Higit pa rito, mula sa aming karanasan sa China at South Korea, nangamba rin kami na baka sa Pilipinas ay may diskriminasyon at prejudice laban sa mga Muslim. Habang dala ang ganoong pakiramdam patungo sa aming kwarto, isang staff ng hotel ang lumapit para batiin kami. Naisip namin na baka may sasabihin na namang hindi maganda. Ngunit ang naghihintay sa amin ay isang ganap na sorpresa. Welcome po. Salamat po sa pagpili sa aming hotel. Ako po si Liza. Maaari ko po bang itanong kung kayo po ba ay mga Muslim? Opo. Tama po. May problema po ba? Maingat kong tiningnan si Liza, ang staff. Baka hindi pinapayagan ang mga Muslim sa hotel na ito o may sasabihin siyang katulad noon. Ngunit nanatiling kalmado at magalang si Liza, wala pong problema. Sa katunayan po, ang aming hotel ay may espesyal na silid na tinatawag na prayer room para sa aming mga bisitang Muslim. Gusto ko po sanang ihatid kayo doon. Prayer room? May ganito sa Pilipinas? Labis akong nagulat. Narinig ko na ang Pilipinas ay isang bansang Katoliko. Bakit mayroong hiwalay na prayer room sa isang hotel? Mahinahon na ipinaliwanag ni Liza. Opo, ang Pilipinas po ay isang bansang mayorya ang Katoliko. Ngunit dahil maraming turista mula sa iba't ibang panig ng mundo na may iba't ibang relihiyon ang dumarating dito, nag-set up po ang aming hotel ng prayer room para ang mga bisitang Muslim ay makapagpahinga ng komportable. Dahil hindi po kayo makakapunta sa moske, naisip po namin na ito ay isang pangangailangan. Kung may bisita pong nangangailangan ng lugar para magdasal, gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Napakaganda. Napakabait ninyo. Sobrang naantig kami. Nang malaman naming may prayer room, nagpasya kaming manatili. Ito ay isang tamang desisyon. Maraming salamat, Liza. Wala pong anuman. Kung gayon, dito po tayo. Napaluha ako sa kabutihan ni Liza. Hindi ko kailanman inisip na sa Pilipinas, may ganitong pag-aalaga sa mga Muslim. Ito ang tunay na mainit na pagtanggap at palakaibigang ngiti na laging sinasabi ng mga tao. Sa unang pagkakataon sa Pilipinas, naramdaman ko ang sobrang kaligayahan. Nang ihatid kami ni Liza sa prayer room, nasaksihan ko ang isang di kapani-paniwalang tanawin. Wow! Bakit may ganito kagandang prayer room dito? Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita. Ito ay isang napakalinis at banal na silid. Ang sahig ay may karpet. Sa dingding ay may mga dekorasyong Arabic calligraphy. At kumpleto sa lahat ng kailangan para sa isang seremonya ng panalangin. Ang pagkakaroon ng ganito kaperpektong prayer room sa isang hotel sa Pilipinas ay parang isang panaginip. Naiyak ako sa sobrang emosyon. Ang galing ng Pilipinas. Sobrang inisip nila tayo, sabi ni Nadia. Hindi lang tayo, siguradong matutuwa rin ang ibang mga Muslim. Ito ay isang bagay na dapat pahalagahan. Dagdag ni Aisha, ang Pilipinas ay tunay na isang napakagandang bansa, higit pa sa aming inaasahan. Gusto naming malaman pa ang tungkol sa Pilipinas. Nagdasal kami sa silid at tahimik na nagpasalamat. Pagkatapos, pumunta kami sa isang halal restaurant na inirekomenda ni Liza at doon, isa pang sorpresa ang naghihintay sa amin. Wow! Halal food ba to? Mukhang napakasarap. Sobrang saya namin sa mga pagkaing inihain. Ang mga sariwang sangkap ng Pilipinas ay patuloy na inilalabas. Mga gulay, prutas, seafood, at iba't ibang pampalasa, ang makukulay na pagkain ay pumuno sa aming mesa. Ang lasa ay espesyal na inihanda para sa mga Muslim. Walang anumang ipinagbabawal na sangkap tulad ng alak o baboy. Agad kaming nagsimulang kumain. At tunay ngang napakasarap. Wow! Ano itong pagkain na ito? Napakalinamnam at ang bango ng tanglad. Iyan po ang chicken inasal. Isang sikat na pagkain sa Pilipinas. Hindi ka panipaniwala. Sobrang sarap. Paano naman po ito? Iyan po ay chicken curry na may gata.
isang curry na malinamnam, at may kakaibang bango ng pampalasa. Sa tingin ko, ito ang paborito ko. At itong bulalo? Iyan po ang bulalo. Isang sikat na beef soup sa buong mundo mula sa Pilipinas. Pagkatapos naming mag-enjoy sa halal na pagkain, binisita namin ang mga tourist spot sa lungsod. Ang mga pasyalan dito ay napakalinis, walang kalat, at ang mga bangketa at kalsada ay maayos at madaling lakaran. Ang mga turista ay may disiplina rin at hindi maingay. Naranasan namin ang kultura at kasaysayan ng Pilipinas sa isang masayang paraan. Binisita namin ang mga sikat na lugar tulad ng Intramuros, isang skydeck sa Makati, at ang simbahan ng San Agustin. Bawat lugar ay may kanya-kanyang kakaibang ganda at kahanga-hangang katangian. Sa Intramuros, natutunan namin ang kasaysayan ng Pilipinas. Sa skydeck, namangha kami sa tanawin ng buong Maynila mula sa pinakamataas na observation deck. Sa simbahan ng San Agustin, naramdaman namin ang kapayapaan at ang ganda ng arkitektura. Kumuha kami ng maraming litrato at bumili ng mga souvenir sa bawat lugar. Pagbalik sa hotel, may nakahandang prayer room na nagbigay daan sa amin na makapagdasal ng komportable. Hindi namin inakala na magkakaroon kami ng ganito kakomportableng panahon sa Pilipinas. Sobrang saya namin. Bawat araw sa Pilipinas ay isang kagalakan. Ang Pilipinas ay mas maganda pa kaysa sa aming inaasahan at minahal namin ang bansang ito. Kaya't nagpasya kaming pahabain ang aming pananatili ng isa pang linggo. Parehong Asya, ngunit ibang-iba ang pakiramdam. Mabilis na inayos ng hotel ang aming kwarto nang kami ay nag-extend at lahat ng staff ay napakabait. Kaya nagpasya kaming tatlo na lisanin ang Maynila at pumunta sa Cebu para maranasan ang kultura ng Visayas at ang magandang kalikasan. Naglakbay kami sa pamamagitan ng eroplano. Sa first-class domestic flight, sa totoo lang, nag-aalala kami sa biyahe. Ngunit napag-usapan namin na sa isang mabuting bansa tulad ng Pilipinas, siguradong magiging maayos ang lahat. Kung may mangyaring hindi maganda, bababa na lang tayo sa susunod na destinasyon. Tama. Ang Pilipinas ay isang magandang lugar. Ngunit kung maglalakbay kami, baka bumalik ang masasamang alaala mula sa China at South Korea. Sa totoo lang, inisip ko na maaaring malaki ang pagkakaiba ng Pilipinas sa China at South Korea, ngunit baka sa transportasyon ay pareho lang. Ngunit ang alalahanin na iyon ay nawala nang makarating kami sa airport. Napansin ko ang isang pagkakaiba. Ang mga tao ay maayos na nakapila habang naghihintay sa kanilang flight. Ang mga may malalaking bagahe ay inilalagay ang kanilang mga maleta sa harapan upang hindi makasagabal sa iba. Kung may batang tumatakbo kahit kaunti, pinagsasabihan sila ng kanilang mga magulang. "Huwag mong gawin iyan, delikado. Makakaabala ka sa iba, anak." Naisip ko. Napakalalim ng kanilang pagmamahal. Ang mga bata ay nakikinig at sumusunod. Dahil lang dito, naramdaman ko na ang kabutihan ng mga Pilipino. Ang mas nakakagulat pa ay ang maayos na pagboarding. Pagkatapos, sa loob ng eroplano ay napakatahimik at malinis. Ang mga upuan ay malinis na parang bago at may mahinang mabangong amoy. Nahiya pa akong kausapin sina Nadia at Aisha sa tabi ko dahil sa sobrang tahimik ng paligid. Ito ang biyahe sa Pilipinas, ganap na naiiba sa China at South Korea. Naramdaman ko ang ibang antas kumpara sa aming mga nakaraang biyahe. Naisip ko na marahil ay matagal nang binuo ng Pilipinas ang napakagandang kulturang ito. Saan man ako magpunta sa Pilipinas, hindi ako nakakaramdam ng pagkainis. Sa halip, pakiramdam ko ay nararanasan ko ang mga kamangha-manghang bagay. Ito rin ang nagtulak sa akin na kailangan kong maging maayos din sa aking kilos. Pagkatapos noon, pumunta kami sa mga lokal na restaurant at doon ko unang nalaman kung gaano kasarap ang pagkain sa Pilipinas. Hindi eksaherasyon na sabihing ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman ko sa buong buhay ko. Sinasabing maraming dayuhan ang dumarayo para lamang tikman ang lutuing Pilipino at lubos ko itong nauunawaan. Marami akong sinubukang pagkain at lahat ay masarap,
Naramdaman ko ang kasipagan sa paghahanda. Nagulat din ako sa mga convenience store. Ang mga produktong ibinebenta ay mataas ang kalidad at abot kaya. Ang serbisyo sa customer ay napakaganda rin. Ang China ay nagbigay ng malamig na pakiramdam. Ang South Korea ay nagmamadali at kulang sa privacy. Ngunit, ang aming paglalakbay sa Pilipinas ay parang paraiso. Ang ganda at mainit na pagtanggap ng Pilipinas ay nag-iwan ng malalim na impresyon at pasasalamat sa aming mga puso. Ang serbisyo at ngiti ng mga Pilipino ay napakaganda na hindi maikukumpara sa anumang ibang bansa. Kahit na hindi mandatory ang pagbibigay ng tip sa Pilipinas, ang kalidad ng serbisyo ay world class. Nais naming magpasalamat at sinubukan naming magbigay ng tip, ngunit tinanggap ito ng mga staff ng may kababaang loob at isang ngiti. Lubusan naming binura ang aming mga maling akala tungkol sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Kahit na puno na ang hotel, magalang na hinanapan kami ng staff ng ibang kwarto sa kaparehong hotel chain. Ang ganitong pag-aalaga ay araw-araw naming naramdaman sa loob ng 2 linggo naming pananatili sa Pilipinas. Sa huling araw ng aming biyahe, pinanood namin ang city lights mula sa isang skydeck sa Makati at binalikan ang mga alaala sa aming paglalakbay. Ang kumikinang na tanawin ng lungsod ay parang mga hiyas at tumatak sa aming isipan. Doon, nangako kami sa isa't isa na mananatili kaming matalik na magkaibigan, magpakailanman, at magpapatuloy sa paglalakbay nang magkakasama kahit na kami ay tumanda na. Ang biyaheng ito ay lalong nagpatibay sa aming pagkakaibigan. Pagka-uwi sa aming bansa, nagtapos kami sa universidad at nagsimula sa aming abalang buhay propesyonal. Ngunit tinupad namin ang aming pangako at sama-sama naming binibisita ang Pilipinas 1 beses sa 1 taon. Ang biyaheng ito ay isang magandang pagkakataon para kami ay makapag-relax at makalimot sa mga stress sa trabaho. Ang aking pasasalamat sa Pilipinas ay hindi maipahayag sa salita. Isang karangalan para sa akin na maibahagi ang kwentong ito sa inyo. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at mag-subscribe sa channel. Bukod dito, kung mayroon kayong anumang opinyon o kahilingan, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba.